Diyan nagtatapos ang ating paksa sa kalagahan sa pagtuto ng ating sariling politika. Ngayon, batid ko na may kaalaman na kayo tungkol sa kahalagahan ng panitikang Filipino at dahil dyan, magkakaroon naman tayo ng pagsusulit sa darating na Biyernes. Malinaw ba? OMG! Not again! What? Pagka-uwi ni Lyra, sinubukan niya agad na mag-aral sa kanilang paksa ukol sa panitikang Pilipino. Ngunit, kahit na anong basa niya, hindi niya pa rin maintindihan kung ano ang kinagandahan ng panitikang Pilipino at ang papel nito sa buhay ng mga tao. Gosh, this sucks! Unslip na lang kaya? Why do we keep reading old stuff? Di naman nakakatulong eh. So boring kaya. Sa mahigit 5 oras na pag-aaral, napagpasyahan ni Lyra na matulog na lamang. Habang siya ay pupunta sa kwarto, bigla niyang narinig ang isang tugtog. Dahan-dahan niyang minamasid ang kaniyang paligid. At sa kanyang harapan, bigla niya lamang nakita ang isang litrato. Dala ng kuryosidad, dahan-dahang lumapit si Lyra para tignan ang litrato na halatang may kalumaan na. Kinuha niya ito at napansin niya sa litrato na may mga katutubong tao. Ang iba ay sumasayaw, ang iba ay sumusulat sa bato, at ang iba naman ay nagsusulat sa isang piraso ng kawayan gamit ang isang matulis na bagay. Tila ba ito'y nagpapakita ng maagang palatandaan ng panitikang Pilipino. Sinubukan ni Lyra na tignan ang likod ng litrato at napansin niya na may nakasulat dito na Lumaya kami dahil dito. Bago pa man niya maintindihan kung ano ang nangyayari, bigla na lang may tumunog sa kanyang likuran. Sa oras na ito, mas malakas pa ang kalabog ng puso ni Lyra kesa sa kanyang kapaligiran. Ngunit kahit na siya'y takot, sinubukan niya pa rin tingnan ang kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Lyra at nang siya ay nakatingin na, napansin niya na may mga katutubong babae. Ang mga katutubong babae ay para bang sumasayaw? Ikaw, ako, tayo. Tayo ay mga Pilipinong binubuo ng nakaraan. Mga nakaraan na kung minsan, ito'y ating nakaligtaan. Ngunit, hindi ka ba nagtataka, kaibigan, kung ano ang makabuluhang pangyayari tungkol sa pag-usbong ng ating panitikan? Aba, gusto ko yan! Magaling! Kung ganon, halina't buksan natin ang ating mga kaisipan at magbalik tanaw sa mga katutubong nagbigay sa atin ng karunungan. Mula sa iba't iba pang rehiyon ng Pilipinas, nariyan ang ating mga katutubo. Mga katutubong may pamahalaan at kakayahan, di gaya ng sabi-sabi na mangmang at barbaro ang mga Pilipino, na minsang sabi ng mga walang modong mananako. Paumanhin! Napagtantunan ko rin na ang mga katutubo ay likas na mahuhusay lalo na't sa larangan ng panitikan. Hindi naman sila nakatuon sa mga katutubong sayaw at ritual ng babaylan, kundi karamihan din sa kanilang panitikan ay ang mga pasalintila gaya ng bulong,
bugtong, epiko, at awiting bayan na sa anyong patula. Hindi rin magpapahuli dito ang mga kwentong bayan, alamat at mito na kung saan ito'y minsan nagdala ng takot at aliw sa karamihan. At alam mo ba, Pedro, hamang kadalasan ay pasalindila, gumagamit din sila ng mga bias na kawayan, dahon ng palaspas at balat ng punong kahoy bilang papel sa pagsusulat. Ito yung sadyang nakakamangha, lalo't na sa panahon nila ay sila rin ay mayroong alibata. Ngunit hindi ito nagtagal, Marieta. Ang minsay makukulay na ating mga sulatin ng ating mga ninuno ay naging abo na lamang ang kinahantungan nito. Ang lahat ay nagbago nang dumating ang taon na 1565. Ito ay ang taon na kung saan dumating ang mga mananakop. Mga mananakop na hindi inaakalang magdadala ng kahirapan at malaking kaibahan sa sarili nating panitikan. Kung noon ay naniwala sila sa mga Diyos at Diyosa sa kanilang kapaligiran, nang sila ay sinakop na ng mga Kastila, ito'y napalitan sa pagsunod at pagpapalaganap ng relihiyon. Relihiyon na kilalang kilala ng ating bansa, na ang relihiyon ng Kristyanismo. Kalayaan! Kalayaan ang tinatamasa ng mga Pilipino noon, Pedro. Ngunit ang kanilang natanggap ay pang-aapi at pang-aabuso mula sa mga mananakop. Ipinagkait sa mga Pilipino ang edukasyon, lalong-lalo na ang pagtuto sa wikang Kastila, sa takot na sa oras na malaman ng mga Pilipino ang kanilang mga plano ay siyang magdudulot sa kanilang hindi pagkapanalo. Ngunit, hindi nyo ba batid na sila rin ay may itinuturong mabubuting panitikan sa atin, gaya ng Sinapulo, Santa Cruzan, at Tibag, na kung saan ito ay tulang gaya ng mga basyong inaaw. Ipinakilala rin nila sa atin ang konseptong maharlika o dugong uhaw, na nagbabatid natin sa mga akdang awit na ang mga pangunahing tauhan ay mga hari, reyna, prinsesa at prinsipe. Hindi ba't iyon ang nagdadala ng kulay sa ating panitikan? Kung alam mo lang, Pedro, kung alam mo lang, Kahit na ipinapakita nila sa mga dulang moro-moro o sa mga karilo na sila may kapangyarihan, o kahit na ibinahagi nila sa mga Pilipino ang mga mabubuting pangaral sa pagiging Katoliko sa pamamagitan ng librong doktrina Kristiyana, hindi pa rin natin may pagkakaila na sila ay isang iprokrito. Bagaman, sinusunod natin ang mga mabubuting asal na tinuturo sa atin ng Diyos at mga santo. Ang takot at pang-aabuso na dinanas ng ating mga ninuno sa mula sa mga taong nagbabahagi ng kanilang mga banal na pangaral ay hindi kailanman maglalaho. ngunit sa bawat sakripisyo at pagsubok, sila'y nagtagumpay, di natitinag, di bumibigo. Ganun pala. Ngayon, namulat na ako sa katotohanan. Ang ating mga ninuno ay hindi lamang gumagamit ng mga matutulis na bagay para maipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino, kundi kombinasyon ng utak at panitikan ang kanilang ginamit para humulma ng daan patungong kalayaan. Ano ba yan? Panaginip lang pala yun? Naku, anong oras na? Patay, nakalimutan ko iset yung alarm ko. Hindi na ako maliligo. Walk it down, love you. I'ma put her in a dungeon under. None of them birds ain't eating it, dying of hunger. Mother, I me. Who is this boy? Run. Habang
Habang naglalakad si Lyra papunta sa kanyang eskwelahan, inaalala niya ang kanyang panaginip at napagtanto ni Lyra na Bayan, tayo'y magwawagi. Abot tanaw ang bagong araw. Puso diwa ng bayang limusna, sumisigaw. Hustisya at paglaya ng bayang api, walang katarungan, daang taon. Hawak ng dayuhan, sulong bayan, tayo'y magwawagi. Ating yaman, laging ipaglaban. Lupa, langit, dagat, kabundukan, nasa kamay ng mga dayuhang mapangapigahi. Mapagsamantala, kapit-isip, hindi malulugi. Sumulong kabayan, tayo ngayon'y lalaban. Ubod lakas ang tinig, isisigaw ang sulong. Ibayan ang hanay, kapiling ang kaaway. Ibayan ang hanay, kapiling ang kaaway. Sulong bayan, tayo'y magwawagi. Ipaglaban ating karapatan. Dilag at timog, silang at kanluran. Bawat sulok ng bayan nagkakaisang tunay. Ang buong kapuluan, kapit-isip, hindi malulubig. Bangon sulong, baya'y magwawagi. Sabay-sabay, sigaw ng tagumpay. Lungsod, baryo, eskwela at pabrika, ihuhud yan. Sigaw ng kalayaan ng bayang may apoy. Sa diwa at dibdib, kapit-isip, hindi malulugi. Sumulong kabayan, tayo ngayon'y lalaban. Ubod lakas ang tinig, isisigaw ang sulong. Sumulong kabayan, tayo ngayon'y lalaban. 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 Sumulong kabayan. Bangon bayan, tayo'y magwawagi. Abot tanaw ang bagong araw. Puso diwa ng bayang limusna, sumisigaw. Hustisya at paglaya.